Tagbilaran City, Bohol, the Philippines. Mark Magnifico Magsayo. De la Ciudad de México capital, Brian Destructor Mercado. Kamusta mga brad? Ngayong December 14, araw ng linggo, ay muling sasabak sa ibabaw ng ring ang isa sa pinakamalupit na pambato nating mga Pinoy sa Super Featherweight Division na si Mark Magnifico Magsayo na may kasalukuyang kartada na 26 wins, 17 knockout at may 2 talo lamang upang sagupain ang pambato ng Ecuador na si Brian Mercado. May record na 11 wins, 6 knockout at may 6 na talo para sa isang 6-round activity fight na gaganapin sa Long Beach, California, USA. Bagamat hindi po gaanong kalakasan ng kalaban na ito ni Magsayo, ay parte lamang po kasi ito ng kanyang paghahanda sa kanyang bigating laban sa unang bahagi ng taong 2025 kung saan pwede niyang makasagupa ang current WBC No. 1 Super Featherweight World Rank Fighter na si Eduardo Hernandez ng Mexico. May record na 36 wins, 32 knockout at 2 talo lamang. Kaya naman napaka-importante po talaga ng laban na ito ni Magsayo dahil ito po ang magsisilbing tulay niya para sa isang world title eliminator fight. Kaya naman kailangan niya talagang makuha ang panalo. Ito din po ang magsisilbing ikatlong laban niya sa loob lamang ng 1 taon. Kaya naman masasabi nating napaka-aktibo po talaga ni Magnifico. Isang magandang senyales para hindi kalawangin sa ibabaw ng lona. Pero bago tayo tumungo sa kanilang sagupaan, ay atin munang balikan ang ilan sa mga laban kung saan ginimbal ni Mark Magnifico Magsayo ang mundo ng boxing. Sa simula ng laban, ay makikitang puro power punches na agad ang mga binibitawang suntok ni Magsayo. Tila ba gusto talagang gumawa ng statement at wasakin ng maaga si Pablo Cruz. Sa round 2 ay dito unang bumagsak si Cruz matapos tamaan ng isang short left jab. Pagdating ng round 3 ay muli na namang bumagsak si Pablo Cruz matapos naman tamaan ng isang left hook. Sa round 4 ay dito na tuluyang tinapos ni Magnifico ang laban sa pamamagitan ng isang solidong kanan.
Finish him! Flawless victory.
that Magsayo moved. Look at that. To the change in direction that he took. He just dropped. It completely. Let's look at this highlight. You saw that feint. Laura, that's what an experienced fighter. Watch this little move. Let's see that pivot, and then put him into position to shoot that left hook out. Laban, unang round pa lang ay naka-score na agad ng knockdown si Magsayo matapos sumapul ang isang left hook sa mukha ng Meksikano. You weak, pathetic fool! Subalit matigas din talaga ang mukha nitong si Ceja, mga brad. Sapagkat imbis na umatras matapos bumagsak ay tila lalo pa itong lumakas at ginanahan sa laban. Sa mga sumunod na round ay inatake nito ang bodega ni Magsayo. Pagsapit ng round 5 ay dito na umepekto ang mga suntok na pinapakawalan ng Meksikano sa katawan ni Magsayo. Kung mapapansin nyo mga brad, bahagyang bumagal na si Magsayo dito na agad namang sinamantala ni Ceja upang maipatama ang isang solidong left hook sa panga ni Magsayo na naging dahilan ng pagkabagsak nito.
Kung mapapansin nyo mga brad, in-fighting style ang ginagamit ni Ceja sa labang ito o malapit ang pag-atake gamit ang lakas. Sobrang epektibo nito para ma-set up ang body shot sa katawan ni Magsayo. Kaya naman pagdating ng round 7 ay dito na nakaisip ng malupit na adjustment ng legendary coach na si Freddy Roach upang basagin ang opensa ni Ceja. At dito nga ay sinabihan niya si Magsayo na sa susunod na round ay gamitan niya ito ng clinch o pagyakap sa tuwing papasukin ng Meksikano si Magsayo. At dahil nga po sa discarding ito ni Magsayo ay unti-unti na siyang nakabawi sa laban. Pagsapit ng round 10 ay dito na tuluyang winasak ni Magsayo si Julio Ceja. Finish him! Fatality.